ngayon nakaalis na naman yung motor po natin at nakaikot na naman dito sa ating mga iniikutan na bukid. So maglilibot na naman po tayo dito sa isang parte ng ating pinatanim na bukid. So ito yung variety niya ay SL20. So nakita nyo no, isang araw ay nagpaani po tayo. Ang variety po ng Vietnam rice na pinalatak din po. So ito naman SL20 na pinatanim kasi mababa po yung lugar na to. So hindi po napapatuyuan ng mabuti. So nandun yung bukid natin. Puntahan muna natin. Medyo malayo-layo yung lakarin pa muna. Ayan. Samahan nyo po ulit ako. So mahaba-habang video ngayon to. So in series ulit. So puro 1 minute na lang yung ginagawa po nating video ngayon kasi nahihirapan na akong mag-edit. Gawa ng medyo busy. Ayan. So yung pupuntahan nating bukid ay nandun. Ayun, no, sa may Saresa. Kung di ako nagkakamali na dinalaw natin dati. So lakad muna. Ayan. So nakarating na nga tayo sa may Saresa. At medyo hiningal. So bukas mawawala naman yung pagod mo pagka ganito nakita mo. Nakasapaw na po lahat. So ganda ng butel. So kasalukuyang nagpapahinog at saka naglalaman yung binutel ng mga palay po natin. So ikotin natin merong isang diretsong so mabeberde pa pero syempre kakasapaw pa lang yan. Ganda, grabe. So ito naman yung katabi natin mga hinog na. Pang-ani na rin. Ba't hindi pa parang bardagul. Ito naman yung sa atin yung pinipicture natin. So hanggang dulo ulit tayo dyan, iikot. So maganda iniikutan to kapag ganyan. Nung huling ikot po natin wala pa pong sapaw, konti-konti pa lang. So ngayon ay meron na. Yan, ikot tayo dun. Ayun yung Saresa. Di tayo naligaw. Montage. Yan ang ganda no nakikita po natin dito. Pero may napansin po ako. So ito may mga puti. So hindi nagtuloy na mga bunga ng palay. So ito yung sinasabi nilang, ewan ko kung tama ako or mali. So ito yung sinasabi nilang stem borer na sa pinakapuno ng palay doon pa lang tinitira na. Kaya hindi po nakakapagtuloy maglaman. Medyo dumadami yung parang medyo madami. So ano kaya po ang naging pwedeng gawin sa susunod na meron sinabi yung tito ko para ma-prevent ito yung pungguran ng leads. So hindi ko na ilagay ngayon dito. So sa tingin nyo ano po yung pwedeng gawin sa susunod kasi ngayon nakatapos na ano po ba yung pwedeng gawin dito sa mga namumuti na to para hindi na maulit-ulit? So share naman mga ka-farmer for life, ka-farmers. Yan. Gandulo pa tayo dun. Yan, so hanggang dito na yung naikot natin, galing tayo dun sa dulo. So nakikita nyo marami nga po talagang puti-puti. Pero hindi naman isang puno yung nangyayari. Parang yung mga suwi, yan So tingnan mo katabi nito, naglalaman naman. Tapos ito merong nasisingit. So sayang. So ano po kaya magandang gawin?
Naalala ko tinuro sa amin 'to, nakalimutan ko lang. Paalala nyo naman sa akin. So hindi naman tayo perfect na nagsasaka pa. Kaya hindi po natin alam pa sa ngayon ang lahat ng bagay. Kaya tayo naghihingi ng advice sa mga expert na, di ba? So bata pa naman tayo, marami po tayong matututunan. Lalo na yung mga magko-comment diyan, no, sasabihin kung paano kadami nito. Paano ma-prevent yung mga ganyang problema kasi ang dami puti-puti yung tawag po nila din eh. So doon pa tayo hanggang dulo. Tingnan natin yung katabi natin kay Ninong Boy. Ayan so nandito na tayo sa hanggahan ng ating bukid. Ito yung SL20 na tanim po natin. So patanim ang ginawa po dito at saka dito. Ito naman yung kay Ninong Boy na alam ko jackpot po ito. So jackpot 102. So ayan yumuyo ko na. So ibig sabihin mas maagang maaani ito compared dito sa ating SL20 kasi naunang magpatanim si Ninong. So dito makikita natin meron din puti-puti na konti yung kay Ninong Boy. So parang ang nangyayari hindi naman tayo lang yung tinamaan ng puti-puti dito. So yung mga puti-puti ko sinasabi yung mga walang laman. Ayan yung bata pa lang naubos na kaagad yung hindi nakapaglaman at namuti na lang. So ito na yung hanggahan. So makikita natin pagkakaiba nung SL20 at saka jackpot 102. Ito po ay 3.5 hectares. Ito naman ay 3 hectares. So kasing laki nung pinagtaniman natin ng sa kabila. So ginamitan din po natin to ng 3Gs. So ito naman ay hindi ko po alam. So hindi natin alam yung mga ginagamit ng ating kapitbahay. So karamihan po dito ay palay, syempre. So ayan yun yung Mount Arayat. So kabukiran. Yan, dito lang po tayo magtatapos sa pag-iikot natin. Tingnan nyo nagiginto na rin. So ang expected date natin dito ay siguro mga katapusan. Tingnan nyo naman, may laman hanggang batok. Galing nagsaka din So sa iba pong variety na yan, walang laman yung batok na yan Pero ito may laman. Ito kasalukuyan tingnan mo meron. Paano ba natin mapipipes? Ito batok na rin. Ito mauuna. May laman po naglilintog. So malintog, parang na-steroid yung palay po natin din So doon naman tayo sa kabila. So tatlong lugar yung ikutan natin ngayon Yan. Balik na po tayo ngayon. Ganda. Sana po ay maganda anihin, maganda maging presyo at umani at kumita syempre. Yan, lapit-lapit na tayo uli makaalis pala. So yun yung kapitbahay natin gintong ani na rin. So nagpapatubig pa si Ninong Boy. So maandar yung makina rin Naka-minor lang yung andar. Ibig sabihin maganda po yung balong. Malakas na yung naibubuga ng tubig. Kaya matipid lang yung nagagastos nila sa diesel. So wala sigurong agos yung ating solar. So nasusuplayan din daw po kasi ito minsan ng solar na pinatayo ng NIA. So medyo nakatipid-tipid sa diesel. Tapos ito naman yung kapitbahay natin anihin na. So gintong butil na rin katulad ng pinaani natin sa kabila. Na tama sa presyo. So mga 25-26 na siguro ngayon yan. Itsura ng palay na paani na. Golden rice.
Ganda. Nagpatubig pa sila o nung huling patubig. Aanihin na nagpatubig pa, no? Kailangan mahaba yung mga damit nyo pagka mag-iikot ng bukid, oh. Mahaba yung mga damo. Mangangati kayo. Kaya hindi mahaba. Ayan, so nakarating. Medyo nakakahingal din. Ayun yung pinanggalingan natin sa may Saresa. Dun. So doon naman tayo sa kabilang lugar. So inom muna tayo ng ating baong tubig. So Farm for Life ng YouTube. Thanks po sa sponsor ng ating tumbler. So subscribe. Ayan, so pupunta na tayo dun sa isang lugar. At titingnan natin yung kila Jerry naman tsaka kila Makmak. So yun pa yung hindi natin naaani. So tingnan natin makapag-video tayo habang nagmumotor. Kaya naman pala. So basta may hawakan. So karamihan po dito malapit na talagang magsiane. Ito lang po yan sa Panabingan, San Antonio, Nueva Ecija. Oops, pagka makaldang na ganito, mahirap mag-vlog. Mamaya na lang, doon na lang sa may bukid. Sarap ng hangin. Daig pa aircon. Ayan, so nandito naman po tayo ngayon sa isang lugar po natin na inikutan. So, sulit yung motor po natin. Ito yung, kung napapansin nyo, ito yung mga naunang, hindi ko alam sabihin, mga naunang sumapaw. Ito pong gilid nito, galigid. So, tanim yung ginawa po natin dito. Hindi po yan pinalatak. Pero yung halos 1 hektarya at kalahati lang po yung tinanim. Yung katabi niya, ayan. So pinalatak. So subukan nating puntahan kung makakakita tayo ng daan. Nakapasok na tayo sa loob. So ito yung pinalatak natin. Papasok tayo mamaya dyan. Ito yung sinabog. Ito yung tinanim. So iba-iba, no? So ito yung tanim. Kasi hindi po natutuyuan yan. Lumubog nga yung pako noong pumunta po tayo dito. So tingnan natin na mabuti. Itong pinalatak na kung talagang tumubo ba. So kung makikita nyo naman, ayan po yung resulta ng palatak po natin. Long pin 937 po yan. So ang ganda. May ilan-ilang damo. Siyempre hindi naman mawawala yan. Kalaro na nung pala yan. Eka nga ni Tito Mel. So tataas ng pala yung area. Yung kasalukuyan na mumulaklak. So, try po natin pumunta hanggang doon sa dulo. Kung pare-parehas. Ganda rin. Ganda ng mga bunga. Ayun, no. So ito po yung output ng ating pinalatak dito sa ating 5 hectares na palayan. So ito yung pinalatak natin na 4 hectares. Tapos syempre meron tayong sinabugan, meron din tayong tinaniman ng tao. So kung po kasi doon kumbaga matubig kaya hindi kayang patuyuan. So nasa gitnang bukid po tayo at nag-iikot pa rin ng ating palayan. Galing po kanina tayo doon sa kabila, yung 3 hectares na kay Lolo. Ngayon naman nandito tayo sa pinalatak. So nakita nyo. So binidyo ko na kanina yan. Gumagawa lang tayo ng separate video ulit. So syempre kailangan maraming ebidensya na tumutubo yung umaane yung mga ginawa nating pinalatak sa sarili nating bukid. Kasi baka mamaya sabihin nila ganito, ganyan, ganun. So ang ganda punong-puno ng butel. So malalaman natin yan pagka aanihin na. Long pin 937 ang ating variety po dyan. Hybrid. So
Bye. Balik naman tayo doon sa kabila, sa Syngenta. So nandito naman po tayo ngayon sa may Syngenta 5017 at medyo nagulat po ako. So ayan may dumapa na. Ewan ko lang kung bakit dumapa, pero ito yung kasi yung mababa natin na tinanim. So tapos ito naman yung pinalatak. So hindi ko alam, sabi nga nila kapag ka daw na sisilungan ganyan, hinihintay na lang dumapa. Ayan na nga, dumapa na nga. Ito naman yung pinalatak. So makikita natin ngayon na ang ganda pa rin. Ang taas hanggang kuwang ko, hanggang dibdib. Yung Syngenta na rin. Hindi talaga nawawala yung puti-puti Ayan, kasalukuyang namumulaklak. Ito pa yung pala ni Makmak Tapa tubig. Kaya magpanangalan tayo. So ikutin natin yan sarap. Ang lamig. Maputi kasi doon sa pinuntahan natin kanina walang hugasan. So mag-ikot po ulit tayo din Syngenta 5070 naman. Taas. Ayan So Syngenta 5070 na pinalatak. Apakataas hanggang dibdib. So sana hindi naman dumapa katulad ng nangyari dun sa bungad. Ang taas. So para ka pala dapat ito tingala din kapag kaumana. Ayun, may mga puti-puti din So paano ba ipuksain yung puti-puti na yan? Pero maganda yung Syngenta rin na to. Ang taas nung naging tayo, mayabang kumbaga. So malalaman natin kapag ka inaani na. So, nandito naman po tayo sa huling lugar ng ating iikutin. Kasi yung dalawang lugar natin umani na mais na lang yung nakatanim po doon. So 3 lugar na lang yung iniikutan natin na palay. Na yung 3 lugar na yun, isang lugar is patanim at yung 2 lugar palatak. So, output na ito nung pinalatak. Taas, grabe. Okay, lakarin natin. Ayan, kasulukuyan na mumulaklak. Ang pagbubulaklak po ng palay, may mga puti-puti na yan dun sa kanilang kwan. Bawal po silang gambalain pagka namumulaklak, kaya hindi na po natin masyadong pupuntahan. Yan po kasi yung critical stage ng palay na kapag ka hindi maayos yung naging pamumulaklak, hindi maglalaman, syempre. So yun po yung tinatawag nilang ano ba tawag doon? Flowering stage na paglalaman, reproduction, ganun. Reproductive stage. Nakalimutan na lahat ng nai-seminar. So pasensya na po sa mga mentor ko. Ayan ganda. So abangan din po natin ang pag-ani niyan sa Abril. Siguro huling ikot ko na lang din sa ngayon. Iikot na lang tayo pagka malapit ng anihin ulit. Kasi meron tayong dumapa dun baka mamaya dahil sa akin ka dumadapa. So punta na tayo sa baryo. Na tayo naabutang kuha natin tauhan. Wala tayo na interview. Ayan So huhugas na ulit tayo. Tubig Hindi natanggal yung putek. Kailangan kakamayin. Kakamera kasi tayo